May mga araw na parang lahat ay mabigat. Mga salitang hindi mo naman hiniling marinig, pero tumama pa rin. Mga pangyayaring hindi mo ginusto, pero kailangan mong tanggapin. At minsan, kahit anong gawin mo, parang wala kang kontrol. Dito madalas nawawala ang tao, hindi sa mundo, kundi sa loob niya. Nalulunod sa galit, sa takot, sa iniisip ng iba. Kaya bago ka patuluyang lamunin ng ingay, huminga ka muna dahil sa video na ito. Pag-uusapan natin kung paano maging hindi natitinag, kung paano manatiling tahimik sa gitna ng kaguluhan at payapa sa gitna ng sakit. May tinatawag ang mga sinaunang Griego na Stoicism, isang pilosopiya ng lakas at katahimikan. Hindi ito tungkol sa pagiging malamig o walang pakiramdam, kundi tungkol sa pagpili ng tamang reaksyon kapag ang mundo ay nagiging magulo. Sabi ni Epictetus, isang Stoic philosopher, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ang Stoicism ay hindi relihiyon, hindi rin simpleng motivation. Ito ay disiplina ng isip, isang sining ng pananatiling kalmado. Kahit lahat ay gumuho, ngayon tanungin mo ang sarili mo, bakit ka madalas maapektuhan? Bakit may mga salitang tumatama ng sobra o mga sitwasyong paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo? Ang sagot, dahil hinahayaan mong kontrolin ka ng mga bagay na hindi mo naman hawak. Hinahayaan mong sakupin ng mundo ang iyong kalma. Pero isipin mo ito, paano kung kaya mong maglakad sa apoy ng hindi nasusunog? Hindi dahil hindi mo nararamdaman ang init, kundi dahil marunong kang mamuhay kasama nito, hindi laban dito. Ang Stoicism ay parang kalasag. Habang ang iba ay sumusuko sa galit, ang Stoic ay nagmamasid. Habang ang iba ay nauubos sa takot, yung Stoic ay nagmumuni-muni. At habang ang mundo ay tumatakbo ng walang direksyon, ang Stoic ay tahimik na nakatayo, buo malinaw at malaya. Sa video na ito, tuturuan kitang gamitin ang 10 prinsipyo ng mga Stoic. Para kahit anong mangyari, hindi ka na basta-basta nadadala, hindi ka na alipin ng emosyon, ng opinyon, ng resulta. Matututunan mong pakinggan ang mundo, pero piliin kung ano lang ang papasukin sa loob mo. Kaya bago tayo magsimula, bitawan mo muna lahat ng bigat na dala mo. Hindi mo kailangang kalimutan, kailangan mo lang huminga at maging handa. Dahil mula sa sandaling ito, isa-isa nating bubuuin ang isang kaluluwang hindi basta natitinag. Ang isip na kayang tumingin sa unos at ngumiti. Ang puso na marunong umibig, pero hindi natatablan ng takot. At ang kalmadong tao na kayang sabihing, wala nang makakaapekto sa akin, maliban lang kung ito'y kagustuhan ng Diyos. At kung gusto mong matutunan kung paano gamitin ang karunungang ito sa bawat araw mo, manood ka hanggang dulo. At syempre, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe sa Wistoic kung gusto mong patuloy nating tuklasin ang sining ng pananatiling kalmado sa magulong mundo. Number 1. Control what you can, accept what you can't. Lahat ng kaguluhan sa isip mo nagsisimula sa isang tanong, bakit hindi ko ito makontrol? Bakit hindi ko mapigilan ang mga taong naninira sa akin? Bakit kahit anong ayusin ko, may mali pa rin? Ang totoo, hindi mo hawak ang lahat ng bagay. At yan ang unang katotohanang kailangang yakapin ng isang Stoic. Sabi ni Epictetus, some things are up to us and some are not. Simpleng linya. Pero ito ang hangganan sa pagitan ng kapayapaan at kaguluhan. Ang taong gustong kontrolin ang hindi niya kayang baguhin ay parang taong nakikipagbuno sa hangin. Napapagod, nasasaktan pero walang nababago. Sa psychology, tinatawag ito na illusion of control. Gusto nating hawakan ang bawat sitwasyon, bawat emosyon, bawat tao. Pero habang ginagawa natin yan, unti-unti nating hinahayaang maging bihag ang kapayapaan natin. Kaya kapag may hindi sumang-ayon sa iyo, nagagalit ka. Kapag may hindi nangyari ayon sa plano, nadidismaya ka. At kapag may nangyari na hindi mo gusto, nasisira ang buong araw mo. Hindi dahil masama ang nangyari, kundi dahil hindi mo tinanggap na hindi mo yun kontrolado. Isipin mo, kontrolado mo ba talaga kung anong iniisip ng ibang tao sa iyo? Kung gusto ka nila o hindi? Kung makukuha mo ang trabaho, ang tagumpay o ang kapatawaran ng isang tao? Hindi. Ang kaya mo lang kontrolin ay kung paano ka tutugon. Sabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Ang lakas ay hindi sa taong laging tama, kundi sa taong marunong manatiling payapa.
kahit mali ang paligid. Peace begins when control ends. Kapag tumigil kang piliting baguhin ang hindi mo saklaw, doon mo unang mararamdaman ang katahimikan. May isang sundalo noong panahon ng Roma, nilabanan niya ang unos, ang ulan, at ang alon ng dagat sa pag-asang maililigtas ang kanyang hukbo. Pero halos mamatay siya sa pagod. Nang mailigtas siya, tinanong ng kanyang guro, bakit mo nilabanan ang unos samantalang pwede mong gamitin ang hangin para makatawid? Ngumiti ang guro at sabi niya, ang Stoic ay hindi lumalaban sa hangin. Siya ay naglalayag kasama nito. Kung gusto mong hindi ka basta naaapektuhan, simulan mo rito. Una, tuwing umaga, tanungin mo ang sarili mo, alin sa mga haharapin ko ngayon ang kaya kong kontrolin? Ang sagot mo, yun lang ang pagtuunan mo ng lakas. Pangalawa, kapag may nangyaring masama, sabihin mo sa isip mo, hindi ko ito gusto pero may dahilan ang Diyos. Ito ang Stoic faith, may layunin kahit hindi mo agad makita. Pangatlo, bago matulog, isulat sa journal mo. Saan ako sumobra sa pagkontrol ngayon? Saan ko pwedeng bitawan bukas? Ang pagbitaw ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Kaya sa tuwing may sitwasyong ayaw sumunod sa iyo, paalalahanan mo ang sarili mo. Hindi ko ito kontrolado, pero kontrolado ko kung paano ako magpapatuloy. At doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan kapag marunong kang maglakad sa gitna ng bagyo nang hindi mo kailangang baguhin ang ulan. Number 2, pause before you react. Kapag may nangyaring hindi mo gusto, ang unang kilos ng isip ay palaging laban o takas. Galit, inis, sakit o takot, yan ang natural na reaksyon. Pero sa pagitan ng nangyari at ng tugon mo, may isang maikling sandali. At sa sandaling iyon, nakasalalay ang kalayaan mo. Sabi ni Viktor Frankl, between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. Yan ang pinapractice ng mga Stoic, ang sining ng paghinto bago mag-react. Kapag tinamaan ka ng insulto, hindi mo kailangang gumanti agad. Kapag may planong hindi natuloy, hindi mo kailangang sumabog sa inis. Kapag may taong sumira ng tiwala mo, hindi mo kailangang mawalan ng pag-asa. Ang Stoic ay humihinga muna. Tinitingnan niya ang sarili, hindi ang sitwasyon. Sabi ni Seneca, ang taong marunong maghintay bago magalit ay taong marunong mamuno sa sarili. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa bawat pangyayari kasi alam niyang ang tunay na lakas ay hindi sa reaksyon kundi sa pagpipigil. Sa psychology, tinatawag ito na emotional regulation. Kapag hindi mo hinayaang pangunahan ka ng emosyon mo, mas tumatalas ang isip mo. Mas nakikita mo ang kabuuan, hindi lang ang sakit ng sandali. Ang taong marunong mag-pause ay taong marunong mag-isip. Isipin mo ang isang mandirigma, hindi siya agad sumusugod. Kahit naririnig niya ang tambol ng labanan, pinagmamasdan niya muna ang galaw ng kalaban, humihinga, at saka kikilos ng may layunin. Ganyan din dapat ang isip mo. Hindi impulsive, hindi padalos-dalos, kasi bawat reaksyon mo ay parang sibat. Minsan kapag nailabas mo na, hindi mo na mababawi. May isang kwento kay Zeno, ang unang Stoic philosopher. Isang araw sinampal siya ng isang alipin dahil sa maling akala. Tumigil siya, tiningnan ang alipin at ang sabi lang niya, kung may dahilan ka, patawad. Kung wala, mas lalo. Walang galit, walang drama, dahil alam niya hindi ang sampal ang problema, kundi ang reaksyon sa sampal. Gusto mong hindi ka basta naaapektuhan? Sanayin mong huminga bago tumugon. Kapag may nag-comment ng masama sa'yo, huwag agad sumagot. Basahin, huminga, isara ang screen, at bumalik mamaya. Kapag may nakasakit sa'yo, tanungin mo muna ang sarili mo, ano ang tunay kong kailangan dito? Pag-ibig o paghihiganti? At kapag nasa gitna ka ng tensyon, huwag mong hayaang ang emosyon ang magdesisyon. Dahil isang maling salita, pwedeng sirain ang tao ng pagtitiwala. Ang Stoic ay parang tubig, malinaw, tahimik pero malakas. Hindi siya agad nadudumihan ng alon ng emosyon kasi marunong siyang maghintay hanggang humupa ang alon. At kapag natutunan mong mag-pause bago mag-react, unti-unti mong mararanasan ang isang uri ng lakas na tahimik pero malalim. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Hindi mo kailangang patunayan na tama ka. Ang kailangan mo lang ay maging mapayapa sa gitna ng gulo. Pause before you react. Because sometimes, silence is the strongest response. Number 3. Don't be a slave to your emotions. Ang emosyon ay parang apoy. Kapag ginamit mo ng tama, nagbibigay ito ng init at lakas.
Pero kapag hinayaan mong lamunin ka nito, sinusunog ka rin nito. Ang Stoic ay hindi nagpapasupil sa apoy ng emosyon, ngunit hindi rin niya ito pinapatay. Pinamumunuan niya ito. Sabi ni Seneca, ang galit ay isang maikling kabaliwan. Kapag pinayagan mong mamuno ang emosyon mo, nawawala ang karunungan mo. At kapag nawawala ang karunungan, kahit tama ka, nagmumukha kang mali. Hindi masama ang makaramdam. Masama lang kapag naging alipin ka ng nararamdaman mo. Ang taong marunong magpigil ng emosyon ay hindi malamig. Siya ay disiplinado. Siya ang uri ng tao na kaya niyang maramdaman ang sakit, ngunit hindi hinahayaang ang sakit ang magdesisyon para sa kanya. Sa Stoicism, tinatawag itong apatia, hindi ibig sabihin ay kawalan ng damdamin, kundi kalayaan mula sa pagkaalipin sa damdamin. Ito ang kakayahang maging payapa kahit may luha, maging matatag kahit may takot, at maging kalmado kahit may kaguluhan sa paligid. Sa psychology, ito ang emotional mastery. Kapag natutunan mong kilalanin ang emosyon mo, nang hindi ka dinadala nito, nagiging malinaw ang isip mo. Halimbawa, kapag nagagalit ka, hindi mo agad itinatanggi. Inaamin mo, galit ako. Pero kasunod noon, tinatanong mo, bakit ako galit? May katuwiran ba ito? O ito lang ay galing sa ego? Ganyan ang ginagawa ng taong may kontrol sa emosyon. Hindi siya tinatablan dahil naiintindihan niya ang sarili. Isipin mo ang isang hari na pinamumunuan ng sarili niyang takot. Kahit may korona siya, alipin pa rin siya. Ganyan din ang taong ginagabayan ng emosyon. May lakas sa labas pero mahina sa loob. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa galit o sa sigaw, kundi sa kakayahang tumahimik habang umiikot ang mundo. May isang kwento kay Cato the Younger, isa sa pinakamatatag na Stoic ng Roma. Isang gabi, pinahiya siya ng isang senador sa harap ng maraming tao. Tahimik lang siya. Kinabukasan, binati pa niya ang taong iyon na parang walang nangyari. Nagtaka ang mga tao, bakit hindi siya gumanti? Ang sagot ni Cato, kung ang isang aso ay tumahol sa akin, kailangan ko bang tumahol pabalik? Yan ang tunay na kalayaan, kapag hindi mo kailangang tumugon sa bawat emosyon na gustong lumabas. Kung gusto mong hindi ka basta naaapektuhan, pag-aralan mong maging saksi ng emosyon mo. Kapag may takot, obserbahan mo lang. Huwag kang tatakbo. Kapag may galit, huwag mong itago. Pero huwag mo ring palabasin agad. Kapag may lungkot, yakapin mo ito, pero huwag kang manatili doon. Ang emosyon ay parang alon. Hindi mo kailangang pigilan. Ang kailangan mo lang ay huwag kang malunod. Kapag natutunan mong lumutang sa gitna ng emosyon mo, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nakadepende sa labas, kundi sa loob mo. Don't be a slave to your emotions, because once you master yourself, no one can master you. Number 4. Focus on your response, not the problem. Sa buhay, may dalawang uri ng tao. Yung una, nakikita lang ang problema. Yung pangalawa, nakikita ang paraan para manatiling payapa kahit may problema. Ang una ay biktima ng sitwasyon. Ang pangalawa ay master ng sarili. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you that matters, but how you react to it. Ang nangyayari sa'yo ay hindi mo palaging kontrolado. Pero ang tugon mo, laging nasa kamay mo. At doon mo sinusukat ang karakter ng isang tao, hindi sa kung gaano kaganda ang araw niya, kundi kung paano siya kumikilos kapag lahat ay bumagsak. Sa psychology, tinatawag ito na response orientation. Ang mga taong nakatuon sa problema ay nauubos sa reklamo. Pero ang mga taong nakatuon sa tugon, sila ang nakakasurvive kasi hindi nila hinahayaan na ang problema ang magdikta kung sino sila. Halimbawa, bumagsak ka sa isang bagay na pinaghirapan mo. May dalawang tanong na pwedeng pumasok sa isip mo. Una, bakit ako? Pangalawa, ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang unang tanong ay nagbubukas ng pinto sa awa sa sarili. Ang pangalawa ay nagbubukas ng daan sa pagbabago. Ang Stoic ay hindi umiiwas sa problema. Hinaharap niya ito ng may linaw, pero hindi niya hinahayaan na ang sakit ay maging ugat ng galit. Kapag may hindi gumana, hindi siya agad bumibigay. Sinusuri niya, ano ang kaya kong baguhin? Ano ang dapat kong tanggapin? At kapag nasagot niya iyon, kalma na siya. Isipin mo ang isang archer. Hindi niya kontrolado ang hangin, pero kontrolado niya kung paano siya huminga, kung paano niya ilalabas ang pana
At kung saan niya itutuon ang tingin, ganun din sa buhay. Hindi mo makokontrol ang ihip ng sitwasyon, pero kaya mong kontrolin kung gaano ka mananatiling matatag habang humahampas ito. May isang kwento kay Marcus Aurelius. Noong panahon ng digmaan, nalaman niyang may kumalaban sa kanya mula sa sariling hanay. Ang karamihan ay gustong maghiganti, pero si Marcus tahimik lang. Sabi niya, kung ang isang tao ay nagkamali, hindi ko siya kailangang kamuhian. Ang tungkulin ko ay ipakita kung ano ang tama. Hindi siya tumugon base sa sakit, kundi base sa prinsipyo. Yan ang kapangyarihan ng Stoic mind, ang kakayahang pumili ng tugon kahit mas madali sanang sumuko. Kung gusto mong hindi ka basta naaapektuhan, simulan mo rito. Kapag may problema, huminto sandali at tanungin ang sarili, may magagawa ba ako? Kung meron, gawin mo. Kung wala, tanggapin mo. Pero huwag mong hayaang lamunin ka ng pagreklamo. Dahil bawat sandaling ginugugol mo sa pagreklamo ay sandaling inaalis mo sa solusyon. Ang problema ay laging bahagi ng buhay. Pero kung paano ka tutugon, yan ang bumubuo sa'yo. Kaya huwag mong hayaang masira ka ng pangyayari. Gamitin mo ito para mas makilala mo ang sarili mo. Focus on your response, not the problem. Because peace is not found in control, it's found in choice. Number 5. Let go of external validation. Isa sa mga pinakamalalim na tanikala na hindi natin napapansin ay ang pagnanais na mapansin. Gusto nating marinig, gusto nating ma-validate, gusto nating masabing tama tayo. At kapag hindi tayo napansin, parang nawawala ang halaga natin. Pero ayon sa mga Stoic, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag hindi mo na kailangan ang papuri ng iba para maramdaman mong sapat ka. Sabi ni Marcus Aurelius, "It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinions than our own." Nakakatawa pero totoo. Mas gusto nating magmukhang tama kaysa maging payapa. Mas gusto nating magustuhan ng iba kaysa magustuhan ang sarili nating katahimikan. Sa psychology, tinatawag ito na external validation trap. Habang umaasa ka sa labas para makaramdam ng halaga, nawawala ang kapangyarihan mong magpasya para sa sarili. Nagiging alipin ka ng papuri at bilanggo ng kritisismo. Kapag pinuri ka, masaya ka. Kapag binatikos ka, bagsak ka. Pero pareho lang yan dahil ibinigay mo sa iba ang susi sa kapayapaan mo. Ang Stoic ay hindi ganon. Ang Stoic ay gumagawa ng tama dahil ito ang tama, hindi dahil may nakatingin. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." Ibig sabihin, kung gusto mong lumago, dapat handa kang hindi maintindihan ng lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi rin sigurado sa sarili nila. May isang kwento kay Socrates. Isang gabi, may isang tao ang nagsisigaw sa kanya sa gitna ng kalsada. Pinahiya siya sa harap ng marami. Tahimik lang si Socrates, walang imik, walang depensa. Nang tanungin siya ng estudyante niya kung bakit hindi siya sumagot. Sabi niya, kung may aso na tumatahol sa'yo, kailangan mo bang tumahol din pabalik? Hindi mo kailangang sumagot sa bawat opinyon dahil hindi lahat ng opinyon ay karapat-dapat pakinggan. Kung gusto mong hindi ka basta naaapektuhan, kailangan mong bumalik sa sentro mo. Ang halaga mo ay hindi galing sa likes, sa views, o sa papuri ng ibang tao. Ang halaga mo ay galing sa kung paano ka mamuhay ng may prinsipyo kahit walang pumapalakpak. Sanayin mong tanungin ang sarili mo, kung walang makakita nito, gagawin ko pa rin ba? Kung oo, ibig sabihin ay totoo ka sa ginagawa mo. At doon mo mararanasan ang uri ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng mundo, ang katahimikang galing sa loob. Ang mga Stoic ay hindi naglalakad para makita ng iba. Naglalakad sila dahil alam nila kung saan sila papunta. At kapag alam mo kung sino ka at kung saan ka pupunta, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa sino man. Let go of external validation because when you no longer need to be seen, you finally start to see yourself. Number 6, choose discipline over motivation. Maraming tao ang naghihintay ng inspirasyon bago kumilos. Pero ang mga Stoic, hindi sila umaasa sa gana. Umaasa sila sa disiplina. Sabi ni Epictetus, "No great thing is created suddenly." Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kasigla ngayon, kundi sa kung gaano ka patuloy kahit wala ka ng gana. Ang motivation ay parang hangin, dumarating at umaalis.
Pero ang disiplina, yan ang timon na nagpapalakad sa'yo kahit kalmado o bagyo ang panahon. Kaya habang ang iba ay naghihintay ng tamang pakiramdam, ang Stoic ay kumikilos kahit hindi niya feel. Sa psychology, tinatawag itong behavioral consistency. Ibig sabihin ginagawa mo ang tama. Dahil ito ang tama, hindi dahil gusto mo, kundi dahil pinili mo. At doon nagiging matatag ang karakter kasi araw-araw mong pinapatunayan sa sarili mo na ang salita mo ay may halaga. Sabi ni Seneca, "It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it." Ang oras ay hindi kulang, tayo lang ang madalas na tamad o takot. Tamad dahil gusto lang natin ng madali. Takot dahil ayaw nating sumubok kung wala tayong kasiguruhan. Pero sa Stoicism, hindi mo kailangang hintayin ang tamang pakiramdam para magsimula. Gawin mo lang ang nararapat, kahit mahirap, kahit nakakapagod, kahit walang nakakakita. Isipin mo ang isang mandirigma sa malamig na gabi. Pagod na, gutom, at walang kasiguruhan kung bukas ay mabubuhay pa. Pero tumatayo pa rin siya. Hindi dahil motivated siya, kundi dahil may tungkulin siya. Ganon din ang Stoic. Hindi siya kumikilos dahil gusto niya. Kumikilos siya dahil alam niyang dapat. Ang disiplina ay hindi parusa, ito ay kalayaan. Kapag disiplinado ka, hindi mo na kailangang hintayin ang emosyon bago kumilos. Ikaw na mismo ang nagdidikta ng direksyon mo. At doon mo mararanasan ang kapayapaang hinahanap ng marami, ang kapayapaang galing sa pagkakaroon ng kontrol sa sarili. Kung gusto mong hindi ka basta naaapektuhan, simulan mong sanayin ang sarili mo na kumilos kahit walang gana. Kung pagod ka, gawin mo pa rin. Kung natatakot ka, huminga at ituloy mo. Kung walang nakakakita, lalo mong gawin ng maayos. Dahil sa dulo, ang disiplina ang tunay na anyo ng pananampalataya. Pagsunod kahit hindi mo pa nakikita ang bunga. Kapag ang buhay mo ay nakasalalay sa motivation, magiging alipin ka ng pakiramdam mo. Pero kapag ang buhay mo ay itinayo sa disiplina, magiging amo ka ng sarili mong kapalaran. Choose discipline over motivation, because consistency builds strength, and strength builds peace. Number 7. Detach from the outcome. Isa sa pinakamahirap na aralin sa buhay ay ang pagbitaw, hindi dahil ayaw mong magtagumpay, kundi dahil gusto mong maging payapa kahit ano pa ang resulta. Ang mga Stoic ay hindi tumitigil sa pagsisikap pero natutunan nilang huwag itali ang kaligayahan nila sa bunga ng kanilang pagsisikap. Sabi ni Epictetus, "Make the best use of what is in your power and take the rest as it happens." Ibig sabihin, gawin mo ang kaya mong gawin, ibigay mo ang buong puso mo, at pagkatapos, tanggapin mo kung ano ang lalabas o resulta. Kasi sa dulo, hindi mo hawak ang lahat ng resulta. At kapag tinanggap mo yan, mas lumalakas ka. Sa psychology, tinatawag ito na detachment from outcome anxiety. Kapag masyado kang nakatuon sa resulta, nawawala ang saya sa proseso. Nawawala ang katahimikan sa loob mo. Kasi bawat pagkakamali parang kabiguan. Bawat delay parang parusa. Pero sa Stoicism, bawat pagkakamali ay aral. Bawat delay ay pagkakataon para matuto. Ang Stoic ay nagtatrabaho ng buong gilas, pero tahimik ang puso niya. Hindi siya nasisira kapag hindi niya nakuha ang gusto niya dahil alam niyang ang tanging tunay na pag-aari niya ay ang sarili niyang pagsisikap. Ang resulta, yun ay galing sa Diyos lamang o sa kapalaran. May isang kwento kay Marcus Aurelius. Noong panahon ng digmaan, ginawa niya ang lahat para manalo. Pinlano niya ang bawat hakbang, pinangunahan niya ang hukbo, pero natalo pa rin sa unang labanan. Tahimik lang siya, sinabi niya, "Ginawa ko ang dapat kong gawin." Yung nangyari ay nangyari. Hindi siya natalo dahil sa loob, panalo pa rin siya, panalo sa disiplina, panalo sa kalinawan, panalo sa kapayapaan. Kapag hindi mo kayang magbitaw, nagiging alipin ka ng takot. Takot mawalan, takot magkamali, takot mabigo. Pero kapag natutunan mong ihiwalay ang sarili mo sa resulta, nagiging malaya ka dahil ginagawa mo na ang tama hindi para sa gantimpala, kundi dahil ito ay tama. Kung gusto mong hindi ka basta naapektuhan, palitan mo ang tanong mo sa buhay. Sa halip na mananalo ba ako? Itanong mo, ginawa ko ba ang lahat ng kaya ko ng may dangal? Sa halip na makukuha ko ba ang gusto ko? Itanong mo, lumago ba ako sa proseso? Dahil ang tagumpay ng Stoic ay hindi sa panlabas na resulta, kundi sa panloob na pagbabago. Kapag natutunan mong magbitaw sa bunga, mas magaan ang paglalakbay mo.
Wala ka nang hinahabol kasi nasayo na ang kapayapaan kahit hindi mo pa naabot ang dulo. Detach from the outcome because peace begins the moment you stop needing things to go your way. Number 8. Turn obstacles into opportunities. Lahat ng hadlang may dalayang pinto. Lahat ng hirap may kasamang kaginhawaan. Pero karamihan sa tao sa dingding lang nakatingin. Ang Stoic hindi siya nagrereklamo sa hadlang. Hinahanap niya kung anong aral ang dala nito. Sabi ni Marcus Aurelius, "The obstacle is the way." Ang ibig sabihin, kung saan ka nadadapa, doon ka rin tatayo. Ang humaharang sa daan mo, yun mismo ang magiging daan mo. Kapag may problema, huwag agad isipin na malas. Isipin mo, ano kaya ang gusto kong ituro nito? Kasi minsan, ang sakit ay hindi parusa, kundi paalala. Ang kabiguan ay hindi dulo, kundi direksyon. Sa psychology, ito ang tinatawag na cognitive reframing, ang kakayahang baguhin kung paano mo tinitingnan ang sitwasyon. Kapag nagbago ang pananaw mo, nagbabago ang buong karanasan mo. Kapag inisip mong laban ang lahat, mapapagod ka. Pero kapag inisip mong lahat ay pagkakataon, lalakas ka. Tingnan mo si Seneca, isang stoic na politiko at manunulat. Ipinatapon siya, tinanggalan ng karangalan, iniwan ng mga kaibigan. Pero sa halip na magreklamo, sinulat niya ang ilan sa pinakamatinding aral ng Stoicism habang nasa pagpapatapon. Kung wala ang paghihirap na yon, baka wala rin ang mga salitang nagpagaling sa milyon-milyong tao hanggang ngayon. Ang mga Stoic ay hindi lumalayo sa sakit, hinaharap nila ito ng may pag-unawa. Dahil alam nilang bawat balakid ay hindi pader, kundi hagdan. Kung ang apoy ay sumusubok sa bakal, ang problema ay sumusubok sa kaluluwa. Kaya sa tuwing may dumarating na pagsubok, huwag mong itanong, bakit ako? Tanungin mo, anong itinuturo nito sa akin? Dahil doon mo matatagpuan ang karunungan, doon mo mararamdaman ang tunay na lakas. Hindi sa pag-iwas kundi sa pagtanggap at pagangat. Sa Stoic mindset, walang masamang pangyayari, may pangyayaring kailangan. At kapag tinanggap mo iyon, nagiging matatag ka. Hindi ka na biktima ng buhay. Isa ka nang mandirigmang marunong ngumiti kahit may sugat. Tandaan mo, ang hadlang sa daan ay hindi ang katapusan ng daan. Minsan, yun ang mismong daan. Number 9. Control your inner dialogue. Ang pinakamalakas mong kaaway ay hindi nasa labas, kundi nasa loob. Ang boses na bumubulong ng hindi mo kaya, ang tinig na paulit-ulit na nagdududa, ang isip na lumilikha ng gulo kahit wala namang nangyayari. Yan ang kalaban na kailangang mapayapa. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang kontrolin ang mundo, kailangan mo lang kontrolin kung paano ka mag-isip. Kapag ang isip mo puno ng negatibong bulong, puno ng pag-aalala, puno ng galit o takot, mapapagod ang kaluluwa mo. Pero kapag natutunan mong bantayan ang mga salitang pumapasok sa isip mo, unti-unting nagiging kalmado ang loob mo. Ang Stoic ay parang bantay sa sarili niyang kuta. Bawat salitang pumapasok, sinusuri niya, makakatulong ba ito sa kapayapaan ko? Kung hindi, hindi ko ito papapasukin. Dahil alam niyang ang isip na walang disiplina ay parang lungsod na bukas sa kaaway. Sa psychology, tinatawag ito na self-talk regulation. Ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo ay direktang nakakaapekto sa emosyon mo. Kapag paulit-ulit mong sinasabi na mahina ka, ang katawan mo'y maniniwala. Pero kapag sinabi mong, kaya kong harapin to, nagiging totoo yon. Kasi sinasanay mo ang sarili mong maniwala. Kaya sa tuwing dumarating ang negatibong boses, huwag mo siyang labanan ng galit. Pakinggan mo lang at palitan mo ng totoo. Kung sabi ng isip mo, hindi mo kaya, sagutin mo, ginawa ko na dati. Magagawa ko ulit. Kung sabi ng isip mo, baka magkamali ako, sabihin mo, at kung magkamali man, matututo ako. Ang Stoic ay hindi nagtatanggal ng emosyon, tinitrain niya ito. At nagsisimula iyon sa pagdidisiplina ng panloob na tinig. May sinabi si Seneca, "We suffer more in imagination than in reality." Kadalasan, hindi ang pangyayari ang nagpapahirap sa atin, kundi ang paraan ng pag-uusap natin tungkol dito. Kaya bago mo sisihin ang mundo, pakinggan mo muna kung paano mo kausapin ang sarili mo. Dahil kung marunong kang magsalita ng may kababaang loob, kahit magulo ang paligid, mananatiling tahimik ang loob mo. Tandaan mo, ang isip mo ay parang hardin. Kung anong iniisip mo araw-araw,
Yun ang tutubo. Kaya kung gusto mong mamuhay ng may katahimikan, alagaan mo kung anong mga salita ang itinatanim mo sa loob mo. Number 10. Live according to nature. Ito ang puso ng Stoicism, to live according to nature. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi lang ito tungkol sa kalikasan sa labas, kundi tungkol sa kalikasan sa loob mo. Ang Stoic ay namumuhay ayon sa kung ano ang natural, simple, malinaw at may pagkakaayon sa katotohanan. Sa mundo ngayon, lahat nagmamadali. Lahat gustong manguna, gustong makilala, gustong makuha agad ang gusto nila. Pero sa Stoic philosophy, ang tunay na kapayapaan ay makikita mulang kapag marunong kang makinig sa ritmo ng buhay. Sabi ni Marcus Aurelius, live in harmony with what you are meant to be. Ibig sabihin, huwag mong piliting maging iba. Kung ang kalikasan mo ay tahimik, maging tahimik ka. Kung ikaw ay may puso para sa paglilingkod, maglingkod ka. Huwag mong hayaang sirain ng ingay ng mundo ang kalikasan ng kaluluwa mo. Ang Stoic ay hindi lumalaban sa agos, natutunan niyang lumangoy dito ng may direksyon. Hindi siya tumataka sa sakit, tinatrato niya ito bilang bahagi ng paglalakbay. Dahil alam niyang kahit ang unos, bahagi rin ng kalikasan. Sa psychology, tinatawag itong radical acceptance. Ang kakayahang tanggapin ang realidad kahit hindi ito perpekto. Dahil ang pagtanggap ay hindi kahinaan, ito ang simula ng kapayapaan. Kapag tinanggap mo ang buhay kung ano talaga ito, hindi mo na kailangang ipilit kung ano ang hindi. At doon mo mararamdaman ang ginhawa, ang tahimik na kasiyahan ng taong payapa sa sarili. Tingnan mo ang kalikasan. Ang araw hindi nagmamadali sumikat. Ang ulan hindi nagsasayang ng patak. Ang bundok tahimik lang pero matatag. Ganon din ang Stoic. Hindi kailangan ng ingay para maging malakas. Ang lakas niya ay nasa loob, hindi sa labas. Ang Stoic life ay hindi buhay ng kawalan ng emosyon, kundi buhay ng balanse. Alam niya kung kailan lalaban at kung kailan magpapahinga, kung kailan magsalita at kung kailan manahimik. Dahil alam niyang lahat ng bagay sa ilalim ng langit ay may panahon. Kaya kung gusto mong walang makasira sa iyo, mabuhay ka ng naaayon sa kalikasan mo. Kumain ng tama, matulog ng sapat, magpatawad ng madali. Huwag mong hayaang agawin ng mundo ang kalinisan ng loob mo. Sa dulo, ito ang aral ng Stoic. Ang kaligayahan ay hindi galing sa labas, nasa loob ito ng taong marunong mamuhay ng simple, ng may dangal, ng may pagkakaayon sa Diyos at sa kalikasan. Live according to nature. Dahil kapag tinanggap mo kung sino ka, wala nang makakaapekto sa iyo. Ngayon, natapos na natin ang 10 prinsipyo ng mga Stoic para walang makakaapekto sa iyo. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay lang ang dapat mong tandaan. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa labas. Hindi ito nasa pera, hindi sa papuri, hindi sa kontrol ng ibang tao. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kakayahan mong manatiling payapa kahit magulo ang mundo. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagiging malinaw. Ito ay tungkol sa pagharap sa buhay ng may disiplina, may pag-unawa at may puso. Kung matutunan mong gamitin ang 10 prinsipyong ito, unti-unti mong mararamdaman ang pagbabago. Mas kaunti kang naiirita, mas kaunti kang natatakot, mas kaunti kang nag-aalala. At sa halip, mas marami kang katahimikan. Kasi ang Stoicism ay hindi lang filosofiya, ito ay paraan ng pamumuhay. Paraan ng pakikidigma sa sarili hanggang sa ikaw mismo ang maging sandata at kalasag ng iyong kapayapaan. Kaya sa tuwing may darating na pagsubok, sa tuwing may taong magagalit sa iyo, o sa tuwing mabibigatan ka sa buhay, balikan mo lang ang mga prinsipyong ito. Dahil dito mo makikita mo kung paano manatiling buo kahit lahat sa paligid mo ay nagkakagulo. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging tapat sa proseso ng paglago. Dahil ang Stoic ay hindi taong walang emosyon, kundi taong marunong magpahinga sa gitna ng emosyon. Ngayon, alam mo na kung paano protektahan ang sarili mo sa ingay ng mundo. Hindi sa pagtakbo palayo, kundi sa pagiging matatag sa loob. Hindi sa pagpapanggap na walang pakialam, kundi sa pag-alam kung ano lang ang dapat mong bigyan ng pakialam. Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman ng video na ito, i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.